Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At syempre, kasama natin sa episode na to from the 25% podcast, Jasper Reyes. What's up, mga machong chismisan? Ay, mga chismosa nga pala. Nasabi ko na ba sa'yo, Jas, na ikaw yung current man crush ko ngayon? Ay, puta. Ayos yan ah. Para masabi mo na tunay kang lalaki, hindi ka takot na magsabi na nagagwapuhan ka sa ibang lalaki. Parang ang gusto kong palabasin lang, ma-reincarnate ako. Gusto ko maging kasing gwapo mo, pare. Yun yung ibig sabihin. Kinikilig yung tumbong ko tuwing nakikita kita sa feed ko. Si yung lagi, yung active sa group, si Lance. Lilan ba? Lance Lilan. Lance Shoutout kay Lilan. Lance. Yan din yung nagsasabi na pogi daw pogi. Speaking Wala of yan. pogi, anong pakiramdam pre? Kasi ako, naranasan ko, hindi naman sa pagmamayabang guys. O, di ba nag-ano ka dati? May kamukhang artista dati. John Lloyd. Para sa akin, John Lloyd. Di, Chinito Prime ka John dati. Lloyd Chinito ako dati. Prime John Lloyd na Chinito. Hindi. Nakita mo dati mong picture eh. Yung payat pa ako Sinishare talaga mo. sumali ako ng Mr. Cardinal. Sa Mapua. Ikaw ang tatanungin ko. Masasabi mo ba pre na nasa peak ka ng kagwapuhan mo ngayon? Hindi. Lahat naman tayo, masasabi natin at a certain point of our lives, na-reach natin yung certain peak ng kagwapuhan natin. Kagwapuhan or kagandahan natin. Ako masasabi ko na matagal ko nang nalampasan yung peak ng kagwapuhan ko. Hindi ko sinasabing gwapo ako during that time. Pero yun yung peak ng kagwapuhan ko. Kumbaga, yun na yung pinaka-the best na kagwapuhan na marireach ko sa buhay ko. Ikaw, masasabi mo ba na ngayon nasa peak ka o tingin mo may itataas pa yung kagwapuhan mo dyan? Pero pakiramdam ko tapos na. Totoo kayo na, ibig ko sabihin, mas gwapo ka pa dati, pre. Kasi nung college ako, kontesero ko nun eh. Ikaw, kumukontesero. Puta, ito pala yung yung mga kontesero pala tayo. Pero ano sa'yo, yung pagsali mo ba, seryosong kinakarir mo o nagkataon lang na sumasali ka lang talaga na trip lang? Nandun na ako eh. So, sineryoso ko na siya. May mga handler din kasi na willing na sali ako. Anong level yung mga sinasalihan mo? Barangay? Madalas school talaga. Parang inter-school dun sa Santa Rosa. Yan yung mga nasasalihan ko dati. Tapos college yan. Nung high school ako, third year ata ako. Ako yung nag-title holder nung tinalo ko yung iba. Tuma-title holder? Oo nga. Hindi ko alam nasa yung mga sash eh. Tinago ko yun. Taki na may sash yung puta. Tsaka trophy. Taki na may trophy. Ano malupit. Mayroon kang pwesto o sayang may sash din ako nun, hindi ko naitabi. Pero ikaw pre, may pwesto ka ba pag sumasali ka ng mga ganun? Yung kumaga, first place, second place, may mga ganun ba? O best in participation lang, katulad ko? Natalo na ako isang beses nung high school ako, tas ang sinalihan. Student teen idol yun eh. Student teen idol? Oo, kasi alam mo bakit yan yung pangalan? Bakit? Kasi STI yung nagpa-contest nun eh. Putang ina, talino na gumawa. Pero walang sumali na STI kasi during that time, college lang kasi yung kinikater ng STI. Ang ginawa nila, pinasali lahat nila ng high school, mga senior high school yan. Pero kailangan bigyan ng award yung nag-isip nun, pare. Student teen idol. Pero alam mo ba, kaya pala naging seryoso ako sa pagsali. Ang habol ko lang naman lagi yung best in talent. Kasi nag-stage magic na ako nun eh. Putang ina, isipin mo, yung iba kumakanta-kanta sa stage, yung iba sumasayaw, ikaw stage magic yung ginagawa mo doon. Kaya masama loob ko kapag hindi ko nakuha. So, ang focus ko talaga nun, kailangan makuha ko yung best in talent. Kasi, nakukuha mo. Oo, parang wala namang palya sa mga nasalihan ko. Laging best in talent ako. Naglalabas kang payong, di ka mananalo. Puka na. Ewan ko lang ha. Parang yung naglalabas ng payong, kumakain ng apoy. Yun na yung next dun eh. Yun na yung makakatalo eh. Wala naman nagawa nun eh. Parang ang sama na tanginan nyo naman, naglabas ako ng payong, di pa ako nanalo ng best in talent. Diba? Pinili nyo pa yung kumanta ng My Way. Bigat-bigat ng maleta ng magician eh, pucha. So, teka lang, medyo lugi pala ako, Jazz. Kasi ako taos-puso kong inamin na meron akong man crush. At sa katauhan mo nga yun, pre.
Kasi talagang, guys, kung di kayo nanonood ng video version ng Machong Chismisan, makikita nyo kung gaano kagwapo talaga. Grabe, no? Si Yung Justin. gusto Para ko sa rin akin, sa Comedy Manila, ikaw ang pinakagwapo doon. Tayo na may Leland. Sino ba bang gwapo? Wala si Leland, pre. Kakain ng alikabok sa'yo yun. May Leland at ako sa Comedy Manila, guys. Taka na yun pala yung option. Jasper Reyes, saka pa lang si Leland. Yun ang ano ko. Mga pangalawa pa lang. Pero ito, walang pre, laban yung panganon sa akin. Galit na galit nga yung panganon, di ba? Pero ito, pre, masasabi mo naman ikaw secured ka sa masculinity mo. Kung ikaw, tututukan ka ng baril at kailangan mong pumili ng man crush mo, sino ang man crush mo? Not necessarily na nasa circle natin, ha? Kahit na artista, sinong man crush mo na artista? Daniel Padilla ka ngayon? Sa current Daniel Padilla o nesa yun na ang lahat Daniel Padilla? Feeling ko mula nung una hanggang ngayong current Daniel. Nag-mature yung itsura ni Daniel nitong huli, no? Ano na yun, ando na siya sa nagiging, na siya talaga yung legit na Padilla na eh. Kasi dati parang Tintin, Padilla, di ba? Teeny Bopper. Ngayon, yung tipong medyo kakabahan ka na konti pag nakipaghamunan ng suntukan sa'yo. Parang ganun. Pucha. Matandang na siya ngayon. Kasi kabatch ko siya eh. Kaya parang... Nakaedad mo ba? Hindi naman. Mas matanda ata siya ng 1 o 2 taon. Kaya nung mga napapanood ko dati yung mga teleserye niya. Agree naman ako na yun nga, medyo gwapo na. Ako siguro sa artista naman, para ikaw di naman kita mako-consider na artista eh. Man crush lang kita, pero hindi ka pa level ni artista, no? Itong episode na to yung ang daming i-edit kung may galit sa akin. Ipet na, tanginang mo ko ito bakla. Pero siguro ang pipiliin ko, pero yung ultimate crush ng bayan talaga. Piolo Pascual pa rin eh. Di ba hindi na mamatay-matay yung issue na bakla si Piolo. Si Papa P. Tangina, gwapo talaga eh. Parang siya yung wala kang nakilalang babae na hindi crush si Papa P. Piolo, Or kung hindi man nila crush, pag tinanong mo, gwapo ba? Gwapo. Iba yung magiging reaction nila, hindi katulad ng okay, pogi. Hindi, yung reaction talaga pag may bading moments kay Piolo, puta. Ay puta, yan. Share tayo ng mga bading moments natin. Sige. Nanonood ako sa Facebook, tapos si Joros Gamboa, naka-live siya basta video na-stream na ata. Tapos hinarap niya kay Piolo yung camera niya, sabi niya. Si Piolo pala, hindi siya techie, parang, paano ba yung stars? Sige nga, mag-send nga kayo. Ginaganan ni Joros. Parang ginagamit niya si Piolo. Para makakuha. Ang term doon, cyberbobo. Di niya talaga alam. Kasama ko partner ko. Sabi ko, putang ina, gwapo ng hayop na to. Tapos pinakita ko sa kanya, tangina, gwapo pa rin. Tangina, sabi ko, ilang taon na to. Alam mo, may puti na yung buhok. Ginagawa nito ni. Alam mo, natural yun na gwapo si Piolo eh. Yung gwapo without air, yun yung bad trip na gwapo, yung gwapo without an effort. Yung tipong bagong gising, tinutukan lang bigla ng camera. Gwapo talaga eh. Tapos natatawa ako pag yung mga kaloka-like niya. Sabi ko, hindi eh. Parang, grabe yung kapal ng mukha niyo para... Si Piolo, may nunal ka lang dito. Ito masakit. Pag pinasa-off mo na ka-lookalike mo si Piolo, gwapo ka eh. Oo. Gwapo ka. Dahil kinumpara mo yung sarili mo kay Piolo. Pupulaan ka ng tao. Kapal na mukha nito Piolo doon puta. Pero pag tinignan mo, gwapo siya eh. Gwapo naman. Parang nitong may sumali sa ka-lookalike na gano'n. Yung attorney yata yun. Gwapings naman. Kaya lang, yun nga, ang mali, kinumpara niya sarili kay Piolo. Kaya Piolo. Wala. Kayang konti lang. Yun yung doon. Di kahit sabihin mong Becky o yung, di ba, chismis niya nga sa kanya. Man. Gwapo siya. Ilang taon na ba siya? Mga 40 plus na yata si Piolo eh. Pagdana ni Piolo, grabe. Parang 48 na, pare. 48, tas ganun yung katawan, ganun yung itsura. Actually, I was about to go there. Tanginang Piolo to. Gwapo na nga. Maganda pa yung katawan. Diba? Parang, kaya tingin ko yun yung dahilan kaya tinatawag siyang bakla and everything. Kasi bilang tayo mga mortal na tao, wala na tayong may batong pangit sa kanya kasi putang ina, pogi, maganda katawan, mabait, magaling kumanta, tapos mayaman pa. At tangina, wala na tayong mahanap. Bakla yan, bakla. Wala na yun. No? Pero pag ganyan sa Pinas, pag may gwapo, pansin mo, parang... Lagi ako nagpagkakamalang bakla. Parang yun yung pangarap ko, na sa sobrang gwapo mo, tatawagin ka ng bakla. Not that there's anything wrong about being gay, pare. Yun na lang talaga siguro yung bawi sa'yo ng lipunan eh, na pag inabot mo yung certain level. Ikaw ba, pre, napagbintangan ka na bang bakla?
O hindi naman? Oo, pagbintang ay napapagkamalan na akong bakla. Ang dami mo tattoo eh. Hindi, nung wala pa ako. Siguro mga college, ganyan. Ako Kasi nga, napagkakamalan ako ng bakla kasi close ako sa mga girls. Dalawa yun eh. Pag close ka sa girls, either babaero tingin sa'yo or bakla ka. bakla. May mga taong napagkakamalan akong bakla kasi karamihan ng kabarkada ko nung college, babae. At yung iba naman, napagkakamalan akong babaero kasi akala nila, yung mga tropa kong babae, najojowa-jowa ko. May isa pang ganyan sa maitsurang lalaki sa gwapo. Either bakla na pang-asar o fuckboy o chickboy nga. Parang nagkaroon ako ng ganyan nung college. Alam ba, may didiskarte ang babae. Wag yan, mukha naman babaero yan eh. Mukhang chickboy yan. So, hindi rin magandang hindi rin siya advantage eh. Alam lalo pag ang Caracas parang hindi pretty boy. 'Di ba? May iba't ibang klase ng kapogian eh. Yung Daniel, si Daniel? Si Daniel bad boy pogi to eh, 'di ba? Si Daniel kasi nag-evolve eh. From BND, Boy Next Door Pogi. Perfect yung nakuha niya na yung Padilla bad boy pogi. Pero nung una pa lang kay Daniel, yun na yung tingin ko. Parang bad boy lookish na. Pare yan, medyo kukontrahin kita dyan, pre. Yung nesiyo na ang lahat face niya, pre. Yung medyo bugok pogi pa siya nun eh. Yung mga tipong nagsisimula pa lang sila ni Catherine Bernardo. Ang pangit ng music video nun. Banlag siya dun eh. Di ba? Hindi, panoorin nyo. Gagi. Panoorin nyo yun. Tapos, alam mong... Nasa yun ang lahat? Oo, tas, hindi, yung nasa yun na ang lahat pala ay yung nag-ukulele siya. Dalhin mo ako sa iyo. Cover ng River Maya. Prinsesa, hindi pala River Maya ba? Hindi, Prinsesa is Teeth. Basta may isang music video yan na sobrang over-filter yung softness ng camera, tapos banlag si Daniel, parang hindi na natural yung mukha niya. Gwapings na siya eh. Kumbaga mali yung timpla. Oo, pinapangit si Daniel eh. Ang pretty boy, si sa akin, si Enrique. Hindi ko ma-appreciate yung kagwapuhan ni Enrique Hill. Pero alam kong gwapo siya. Pero hindi ako, pag may nakikinig talaga sa atin, tas hindi tayo kilala dito, sasabi tangin na tumo. Pero since tayo ay secured sa masculinity, si Enrique Hill, yung kagwapuhan niya para sa akin, para lang siyang yung rich kid na kaklase mo na pawisin. Ganun yung ganun yung dating sa pawisin ng putek. Ba't nga laging pawis yun, no? Patabayin mo ng konti yun, mukhang maasim yun si Enrique. Gago mataba na siya ngayon. Mataba na siya ngayon? Hindi ko alam. Pero alam ko gwapo siya. Ang isa pang, dun tayo sa gwapong hindi ko maintindihan. Meron kang gwapo na hindi mo maintindihan na, ang ibig sabihin dun na, ang daming nagwagwapuhan sa kanya, pero ikaw hindi mo magets na gwapo siya. Isa sample ka nga na isa, baka Marvin Agustin. Kahit na idol ko pare si Marvin Agustin. Hindi ko magets yung kagwapuhan ni Marvin eh. Nagigets ko yung appeal niya sa masa, pero hindi ko magets yung kagwapuhan ni Marvin Agustin. Bigyan pa kita isang example. Medyo mas retro pa ako sa'yo. Alam ko, baka tamaan tayo ng generational gap natin dito. Kilala mo ba yung sa dati, sa Gimmick? Yung partner ni Camille Prats? Anong pangalan niya? Stefano Mori. Kilala ko yan. Napogian ako sa kanya. Siguro dahil alam mo yung kasabihan na magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw, parehas kaming malaki ilong eh. Kaya. Pero mas madaming may gusto sa kanya. Siya pogi. Si Stefano no? Hindi matangos ilong. Kamukha ni Albi yan dati no? Ay, oo nga. Yan nga. Ay, puta na. Hawigin sila niya ni Albi. Para kung nasa dilim, binigyan mo ako ng flashlight. Kamukha nga niya si Albi. Guess nyo lang recently si Albi, di ba? Babalik nga yan eh. Si Albi sa All Pulse eh. Parang si Albi yan yung isa sa mga hindi ko. Doon magkamukha sila ni Stefano. Pero si Albi yung hindi ko magets na pogi. Di mo rin magets? Parang naging artista siya sa ganitong itsura. Parang dahil ba magaling lang umarte, hindi marunong. Sa personal ba? Kumusta ba? Nakita mo na sa personal? Hindi ko pa siya nakita. At hindi rin kami magkakatagpo. Kasi April 1 yung punta niya yung balik niya sa studio eh. So, si Marvin ang nakita ko sa personal. Si Marvin pag nakita mo, goping siya. Totoo yung sinabi mo eh. Goping siya pero hindi ko maintindihan na bakit siya naging gwapo. Gwapong achievable. Yung gwapong pang college, gwapong pang high school lang. Yung hindi siya level hindi siya level sa ganyan. Piolo Pascual na superb, pang G-League lang siya. Tapos yung height hindi rin naman, 'di ba?
Pero, Guwapo pang school. pag nakita mo si Marvin sa personal, putya, walang butas yung mukha niya. Yun sabi ko, putang ina, ito yung glass skin, puta. Kasama niya si Jolina nun, no? Nasapawan niya si Jolina eh. Mas kinilig ka ba nakita mo si Marvin kaysa kay Jolina? Puking ina yung tsura niya. Yun nga eh, parang nung nakita ko siya, sabi, gwaping siya eh, gwapo eh, pero alam, may kulang eh, hindi ko alam kung ano eh, parang konti Hindi na ba lang. pumasok yung tito factor, pre? Kasi tito na siya, technically tito eh. Sabagay yun. Malapit na mag-50. Baka naman nag-deteriorate ng konti. Baka nung prime Marvin Agustin eh. Baka... Ayun, gwapings din siya. Kahit doon sa Tanging Ina, ano eh, gwapings din siya doon talaga eh. Ako ang isa pang gwapo na medyo hindi ko maintindihan masyado. Bojo Molina. Kilala mo si Bojo Molina? Wait lang. Search ko na. Medyo hindi ko na alam yung reference. Sakit naman nun. Nakakasakit ka ng damdamin, Jasper. Seryoso. Para sa mga ibang nakikinig na nasasaktan dahil kailangan ni Google ni Jasper yung Bojo Molina, medyo masakit. Bojo Seryoso, Molina. Ito, matanda na yung lumabas eh. Yang. Kailangan ko pa ilagay yung Bojo Molina Yang eh, para lumabas sa Google eh. Oo, paano ko siya, nakikita ko before. Rico yan, ano pala siya, Dieter, no? Sila yan, grupo-grupo sila yan. Oo nga, no? Para sa parang guping siya, pero... Ikaw, meron ka ba naisip na yung pogi na... Yung sikat na artista na hindi kahit ako nakaganyan po siya, hindi ganyan. Sorry. Audio ba to? May pinakita akong... Para dun sa mga nakikinig ng audio. Alam niyo yung classic post ng mga pasexy na lalaki na nakaangat yung t-shirt tapos binababa yung pantalon. Pakita mo kay Bojo Molina ngayon to. Yung mga panahon, friend, na pag pictorial, merong isang baklang uhaw na siya yung nagsasabi kung paano yung post. Kasi ngayon, di ba, social na yung mga pictorial ngayon, meron na talagang proper na nagtuturo ng magandang post. Yan yung mga panahon na sino ba bakla dito? Turuan mo nga mag-post. Ganun tuloy kinalabasan. May ganun, may entry na ako, si Dieter, kasi nakita ko magkasama sila. Yun, hindi ko rin magets yung kagwapuhan niya. Parang, gwapo siya, oo. Hindi ko alam kung nadala lang ba ng maganda niyang katawan, kaya parang ang gulo din ni Dieter. Parang hindi symmetric yung mukha ni Dieter, no? Parang mas mabigat yung kaliwa niyang mukha. Ay, parang hindi. Gets niyo? Parang, pag nakita mo si Dieter, no? Tangina mo, Dieter, ba't yung mukha mo? Parang mas mabigat yung kanan. Let me explain. Hindi naman talaga symmetric yung mukha ng tao eh. Pero kasi yung kanya parang mas malaki yung panga niya dito. Para siya may beke. Tapos ang bigat ng dala-dala niya. Dieter, pag umunguya, puro kanan lang. Bulok siguro yung kaliwang bagang mo, no? Puro sa kanan kang umunguya. Pero tama ako, di ba? Parang may mali sa mukha niya. Sa bago. Pero pogi siya. Sa biglang bawi. Hindi, kasi may mali lang talaga sa kanya. Parang ako, di ba? Parang may mali. Alam mo, pogi ako pero may mali eh. May something eh. Mahilig ka ba sa mga vlogger? Nanonood ka ng mga vlogger? Sakto lang. Meron ako isang feeling pogi na busit ako na vlogger. Yung Aga si Ching. Kilala mo yung Aga si Ching? Si Carlos? Hindi. Di, Aga si Ching nga yung pangalan. Aga si Ching. Yung singket. Jaiga. Yung singket yan, di ba? Si Aga si Ching. Pil na pil niyang gwapo siya eh. Lumamang lang ng 2 chromosomes kay Mr. Longbomb. Oo nga eh. Napupog yan dyan kay Aga si Ching. Sorry, Aga si Ching ah. I mean, pogi ka siguro sa photoshoot, pero... konting untog, Mr. Longbomb na. Do ako feeling ko, mga 3 paligo lang lamang ko kay Mr. Longbomb kasi medyo singkit-singkitan din ako. Pero yung pagka-feel kasi ni Aga si Ching na pogi siya, yun yung branding mo eh. Para sa akin, kung branding mo yung sarili mo na pogi ka, dapat at least man lang pogi ka talaga. Yung sa kanya hindi ko maintindihan na putang branding niya pogi. Search nyo para doon sa mga medyo may edad-edad na katulad ko na hindi kilala si Aga si Ching. Hindi ko trip yung ganung ano. O baka hindi ko lang siya type. Ano siya, maputi siya, singkit, matangos ilong, pero kasi may off sa kanya. Siguro kasi ako lumaki ako sa mundo na puro Chinese. Normal lang sa akin yung itsura niya. Parang typical oo nga. Siguro kapitbahay lang namin sa loob ng exclusive subdivision. Ganun lang. Or may kaibigan kang joke lang. Mukha nga. Hindi nga siya. meron ako kaibigan. Meron? Di ba? Rest in peace, si Anthony. Anthony pangalan? Oo. Totoo ba? May kukwento ako mamaya off-air, may kukwento ako sa'yo. Wala, yoner mo! may ganang joke si Gold, tas yan yung pangalan. Ay, puta. Baka common name sa ganun. Paramdam pa si Gold dito sa episode. Oo nga. Shoutout kay Gold. Sana okay ka lang dyan. Tawag dito. Si Gold. Guwapo si Gold, di ba? Oo, si Gold Gopings yun.
Nagulat nga ako nung nakita ko sa balita. Kasi nung nagpunta naman kami Borol, di ko na tinanong kung ilang taon si Gold. Puta, 38. Sabi ko, takin si Gold, 38 na? Ganun itsura. Putik na yan. Bata-bata yung itsura ni Gold. Nag-isip ako ng singkit, mag-agree tayo na, po, gwaping sto. Rico yan pala. Putik. Ay, Rico yan? Tingin mo, ikaw. Yun talaga. Kung buhay si Rico yan, ang daming walang karir ngayon dahil buhay si Rico yan. Matanda na siya, so hindi ko Hindi alam. pare, kung buhay si Rico yan, fresh pa rin siya. Hindi pa siya daddy roles ngayon. Talaga? Pero, pre, nakita ko yung kagwapuan ni... Ilan taon na si Rico yan nung nawala? 18 ba? 20? 20. Teka, Rico yan age... Paano i-search yun? Rico yan age dead. Tangin na yun yung mga bawal mo chat chip. 27. 27. May edad na. I mean, bata, pero... Kung buhay pa siya ngayon, ano na siya ngayon? 50. Feeling ko, ano to? Guwapings pa rin to. 50 pa lang siya. 50 na siya ngayon, no? Kaya lang, ngayon, di ko masasabi sa current state niya ngayon kung gwapo pa rin siya. Kayang gawin ng AI yan. Pero panahon yan. Guwaping si Rico yan. Guwaping yan, pare. Yan ang nagpasikat sa Greenwich. Yan ang nagpasikat sa... Siya ba endorser ng Greenwich? Siya yung isa sa talaga na nagpasikat ng Greenwich dati. Sa yung unang labas ng Talk and Text, pre. 3 sila. Sila ni Dominic Ochoa, Marvin Agustin, Rico yan. Kasi yan yung trio eh. Sila yung parang Tito Pic genuine ng hinasyon. Di ba nga may Watamin? Ewan ko, inabutan ba yung Watamin na palabas? Basta merong sitcom dati, Watamin. Sila yung kasama nila si Vong Navarro, Ay de las Alas. Yan talagang hardcore sitcom. Tapos walang ginawa si Ay de las Alas doon kundi manyakin sila. Naalala ko siya na i-image ko siya pero yung pala yung title. Si Dominic Ochoa ay parang so-so lang din sa akin kasi mukha lang siyang alam mo yung Roblox. Parang sobrang mukhang Roblox ang puta. Sobrang square ng mukha ni Dominic. Pero goping siya ha. Sasabihin ko nga sana si Dominic yung gwapo eh. Hindi Hindi ako napapugian sa kanya eh. Sige, i-search ko yung mukha niya. Gwapo si Dominic para sa akin. Ipaglalaban ko si Dominic. Pre. Pag nakikita ko si Dominic, parang sobrang bagay sa kanya ng mga tatay role talaga nung ngayon ha. Ngayon siya na yung parang, yung itsura ni Dominic Ochoa, siya na yung perfect good father role. Tatay na mayaman. Yung nagigets mo yung sinasabi ko na parang merong teenager na pag kumain sila ng breakfast sa breakfast scene, yung isang balot ng isang buong hotdog na madami, may itlog, yung kompletong breakfast scene. Si Dominic Ochoa yung tatay nung scene na yun. Hindi na siya mukhang Roblox ngayon. Nag-iba na siya, nag-slim. Yung mukha niya, pre. Parang nag-slim na yun. Ang goping, parang mas naging goping siya ngayon. Gagi naging superhero yan si Dominic Ochoa. Super diba yun? Super. Yung malaki kapay. Yung ba yun? Yung nanununtok. Nanununtok ba super dito? Baka makabago na yung alam ko. Yan yung isa sa mga unang TV show ni Kong. Super. Ay, hindi pala ito yun. Si Luis Manzano pala yung sinasabi ko. Alam ko yung sinasabi mo. Flash bomba yun. Flash bomba ba yun? Nakala ko, Political Dynasty. Flash bomba nga yata. Luis Manzano, ikaw? Di ko matanggap yung Luis Manzano. Si Luis Manzano yung konting haba pa ng baba, ang pangit niya yun, no? Di ba mahaba na yung ganun niya? Nagyan mo pa ng mga 1 to 2 inches na haba ng baba. Hindi na, wala na yan. Hindi artista yan, promise. Gagi si Luis Manzano nga, ibigay mo sa ibang magulang yan, hindi na artista yan eh. Well, oo nga. Pero mas gago ka yung konting haba na lang ng baba mo. Kasi mahaba na yung baba niya eh. Ang nakuha kasi ni Luis kay Edu, di ba? Mas nakuha niya yung feature ni Edu. Si Edu, gopings para sa akin. Ay, oo, lalo na nung kabataan nun. Tapos puta, basketball player pa. Alam mo yung ginawa nun sa Lasal? Varsity kasi siya ng Lasal. Yung practice nila, sakto dun sa klase niya. So, anong nangyayari? Pag magsha-shower pa siya, late siya. Pinagalitan siya ng teacher niya na isang late pa, ibabaksak na siya sa klase. So, ginawa niya straight from basketball game. Dumiretso na siya ng naka-uniform na pawis-pawis dun sa classroom. Tapos ano yun? Lasal pala to. Tapos player pa. Pilot yun. Pilot din yun. US Air Force ata. US Air Force. Ba, ayos Kaya, kompleto yung, yung guwapo starter pack niya. Guwapo ka na, basketball player ka pa, tapos piloto ka pa. So, yun ang ultimate guwapo, pre. Sino nga yung... May favorite ako movie niya ni Edu Manzano eh. Captain Barbell? Hindi. Yung, ngayon, girlfriend ngayon ni Atong Ang. Sunshine Cruise?
Ay! May movie yan sila. Pero, Gagi, Gusto ko yun. Patricia Xavier yun. Patricia Hindi. Xavier yun, di ba? Dalawa yan sila. Nandyan si Sunshine noon, tsaka si si Oo nga, Patricia Patricia. Xavier niya. Kasi ang asawa dyan ni Edo ay si Patricia. Patricia. Tapos kabit na si Sunshine. Nagmamasahe dyan si Sunshine. Yung naka-wheelchair ka na no? Tapos, anong gagot ni Edmond sa Sariwang-sariwa pa sa isip mo, pre. Kasi favorite ko yan eh. Yung movie na yan eh. Si Edmond sa halimbawa yung age niya ngayon, mukha siyang mabangong matanda. Tapos, alam mong may papatol sa kanyang college student no? Pwede. Pero si Edu, para sa akin, nasa same category siya ni Enrique, oo nga. Ay, Enrique, ayun pala, Job Eigenman, Enrique Hill, saka Edu Manzano, parang gawa sa isang parang gawa sa isang molde. Mga mukhang pawisin. Pero Tisoy. Si Job Eigenman. Sila yung laging, kung elementary days sila yung maasim. Pero maputi. Hindi mo aakalain na Hindi, ikukorek kita. Mukhang maasim kasi yan, pawisan. mukhang maasim, oo. Pero amoy Johnson's baby powder. Kung ewan ko, kilala mo ba si Richard? Richard Culite? Richard Culite? Kilala mo yun? Oo, kasama ko niyan. Magkasama kami nung sa Cold Pulse Bar. Kaklasiko yan nung grade school. Yan ang perfect example, yan ang perfect description kay Richard. Shoutout kay Richard. Tisoy, guwapo, pero pawisin. Puta, nung high school, nung grade school kami, sobrang pawisin yan. Sobrang pawisin. Talagang, alam mo yung makapal yung buhok sa gilid na basang-basa na nagkukumpul-kumpul dahil sa pawis. Ganun na ganun yung itsura. Si, gupings pa rin yan si Boss Richard Guwapo pa rin yan, pre. Tisoy na tisoy yan. Tisoy na tisoy kasi. Sobrang guwapo nga yan, pre. Magpe-Patreon ulit yan grabe yan. Teka, sino pang may... Nag-iisip pa nga ako. Naiintindihan mo yung kagwapuhan ni Jericho Rosales? Yun pala. Sa akin yan? Ewan ko baka i-judge ako nila. Pero Piolo, Jericho. Ganun ako. Ganun Piolo, level. Jericho ka na kagad? No. Ako ang... Gwapo ni Jericho tangay na. Bigla akong kinilig nung naalala ko yung tsura ni Jericho. Si Jericho yung parang Ang gwapo ni Jericho Takina, baklang-bakla tong statement ko na to Pero si Jericho yung tipong pag kantot preso yung gagawin sa'yo. Nasa simple, yung mga ganung tao, yung mga tipong mga Derek Ramsey, yung mga ganun yung nga. Paano kasi naka-white sando lagi? Putang ina. Pero alam mo, mas buhok pangit yun. Oo, si Derek Ramsey. Guping si Derek Ramsey ng kalbo talaga. Ang pangit niya. Well, kung ang buhok na ilalagay mo ay mohawks, pangit talaga. Nakapanood ako ng lumang pelikula noon. Yung mga extra pa lang siya. May buhok siya, pre. Yung mga tipong pasimula pa lang talaga yung karir niya. Ano ba yan? Pag madaling araw, ganyan ginagawa. The Rock with hair. Mga ganun sila search ko yung mga kalbo na. Vin Diesel with hair. They try nyo minsan yan. Masaya yan. Speaking of Vin Diesel, ang pangit niyan dati. Nung may buhok din. Iba talaga yung nagagawa nung walang buhok. Kaya nga ako parang gusto ko i-give up ulit yung buhok ko. Magpapakalbo ulit ako Baka may ma-achieve ulit ako ng kagwapuhan kahit konti. Di ba ikaw sabi ko, ikaw pogi ka. Ito tingin ko yung ka-level mo sa artista world ng kagwapuhan mo, Jazz. Tingin ko ikaw yung Alden Richards ng podcasting at ng comedy. Putang yan gopings talaga si Alden. Tingnan mo pre wala ring maipula kay Alden. Bukod sa bading, di ba? Hindi, yun nga mayaman, pogi, magagaling umarte, maganda katawan. So wala na maiba to. Putang ina, automatic, bakla. Bading, nga. Bakla tong si Alden. Sa Pilipinas no? Or may anak sila ni Maine. Si Alden, kontesero dati yan sa taga Santa Rosa kasi ako dati. Lagi nalaban yan. Hindi, matanda sa akin yan. Matanda ba sa'yo? Ilan taon na ba si Alden? Tingnan ko nga. Si Alden ay 31. Konti lang edad sa'yo. 33 na si Alden. 33 na siya. 1992. Si Alden Gopings din, pero eto Rico yan yung niya Pero mas pogi si Rico yan sa kanya. Kamukha ni Alden si yung asawa ni Maine. Dati nalilito ako sa dalawa Sino ang asawa ni Maine? Hindi ko makita si Arjo.
Hawig ba? Yung dating Yung Arjo, Arjo. hindi ko maintindihan yung kagwapuhan nun. Ikaw ba na-appreciate mo yung kagwapuhan ni Arjo? Hindi din eh. Para lang siyang puti na nagbakasyon lang dito sa Pilipinas. Tapos nagpunta. Ganun yung itsura ni Arjo eh. Mga nakatambay sa Cafe Habana, gano'n. Si Arjo yung madalas mo makikita sa Boracay. Parang ganun yung itsura niya. Nai-imagine ko na yung itsura ni Arjo pagtanda niya eh. Yun nga, yung typical white guy sa Amerika na nasa Costco. Mga gano'n. Huwag lang siyang tumaba, no? Mga lumang artista muna. Sige, meron ako listahan ng lumang artista dito. Tangina, ang masakit kasi dito, pag binanggit ko, i-google mo eh. Yun ang masakit dito testing ko muna. Hindi ko muna ito ang mic ko. Hindi ko muna i-google. Sinong artista? Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma podcast. Juan Mig Bondok. Shit. Wait lang. Hindi ko siya... Alam yung... Ito naman, baligtad ngayon. Familiar yung pangalan. Hindi ko siya maisip kung sino. Paano nga nung itsura? Ano itsura niya? TGIS yan. Teka. Ay, ito. Sige, Gupings pagbibigyan to. ko. Search ko na eh. Ayan na lang pare. Maglaro tayo ng Machong Chismisan Tinder. Putang ina. Sige. Sige, yan. Maganda yan. Ano ba swipe right? Yes? Hindi ko alam eh. Yes, no na lang tayo. Yes, no. Sige. Putang ina, bakla tayo dito sa episode na to. Sige, maganda yan. Guys, kayo din, maglaro din tayo. Kung kayo, nakikinig kayo. So, magsasabi umpisa lang natin kay Juan Mig Bondok. Sige. Magsasabi kami ng mga pangalan, sasabihin nyo kung i-date nyo, hindi. Una, Juan Mig Bondok. Pero ito, based from looks lang tayo, based from looks. Wait lang, kalaroin natin. Year yung pick nila. Kasi kung ngayon, Juan Mig Bondok. Bibigay ko yung website na tinitingnan ko. Bibigay ko sa yung website na tinitingnan ko. Juan Mig Bondok. Para parehas tayo ng mga tinitingnan na picture. Okay? Dito lang tayo magbabase sa picture na to. Game. Meron na. Ito ay, bigyan natin ng credit yung GMA Network website para doon sa mga pictures na tinitingnan namin. Anong una natin? Iba. Simulan na natin doon sa taas. Sige, game. 1 of 19. Ding Dong Dantes. Yes, kaya lang based dito sa picture na to Sa picture niya na to. Ang tinitingnan naming picture guys, to? Ito pare yung Ding Dong Dantes TGIS era to. Ano pa siya dito? Sige, yes ako dito. No Iñaki Torres III. Pare ito yung Ding Dong Dantes bilang Iñaki Torres III. Pare ang iconic na sasakyan niya dito pre, RAV4. Siya yung nagpauso ng RAV4 nung panahon natin. RAV4. Iñaki. Ayun, pamilyar ako dun sa Iñaki Torres ng TGIS nga. Tangina pre, tingnan ko talaga yung picture. Yes, kasi mukha siyang mayaman na parang pwede niya akong dalhin sa Eastwood. I-date niya ako sa Eastwood sa itsura niya dito eh. Yun yung tingin ko. So yes ako dito. No, ako para siyang endangered na pusa. Kasi lit pa ng ilong niya tapos yung kilay niya sobrang. So para siyang endangered na pusa. Paulo Contis. Puta. Oo nga, tabing ilog. No ako dito. Tabing ilog at ako kasi parang may clout na kagad ako nung mangyayari sa akin pag dinate ko si Paulo Contis eh. Oo nga eh. Parang alam kong bubuntisin lang ako nito eh. Pero no din ako. No, kasi parang parehas din nung comment mo kay pre. Parehas din nung comment mo kay Luis Manzano. Konting baba na lang, pangit. Baba pa, oo nga. Sinong sunod natin? Number 3. Puta. Ito malupit to. Ewan ko kung may impact sa buhay mo to ha. Patrick Garcia. Alam mo ba kung gaano yung impact sa buhay ni Patrick Garcia sa mga tita mo? Puta pare, lahat ng tita mo, ito naging unang crush. Patrick Garcia. Talaga ba? Oo, itong ultimate heartthrob nung panahon nito. Dahil dun sa hotdog commercial niya. Mas sikat siya dati bilang sa tawag na Carlo. Yung nagkaroon to ng series yung Carlo sat beside me today. He's so cute. Talagang yun ang nagkatapult sa kanya sa dahil lang doon i-date ko to, Patrick Garcia. Pero yung Patrick Garcia na ngayon. Hindi, yung dati, yung Carlo. Yung dating. Yes ako dito. Ito ang ultimate definition ng boy next door nung panahon na. Oo.
Oo nga, boy next door, pati dito sa picture niya eh, oh. Ang puti-puti. Oh, puta. Nakakatakot yung mga comment. O ito, puta, Marvin So, next. Agustin. Kasi sa picture na to, oo, Marvin Agustin na Ako picture din. na to. Oo. Yes, ako dito. Gwapo. Kinis ni Marvin Goping. dito, pre. Oo, Hanggang gwapo. ngayon eh. Hindi masyado malaki butas ng ilong niya dito, pre. Eto. Gimmick. Kilala mo ba to? Yung susunod, Bobby Andrews. Oo, kilala ko yan. Sa picture na to, hindi ko Ako, no i-edit din sa'yo. ako dito. Ayoko. Sayang panghilamos ng sabon. Mataas kasi yun, no? Tangina mo, magastos sa sabon, yun ba? Oo. Crush ko to si Angelo eh. Pucha, hanggang ngayon. Pero Hanggang gawa ngayon? tayo isang episode tayo na puro babae naman. Sige, maganda yan. Ito, sunod. Interesting. Puta, John Lloyd Cruz. Pucha. Ito sa base sa Pero picture ako- niya na to ah. Yun nga, ito, tabing ilog days to, pre. Tabing ilog days. Ito yung mga, para sa mga nakikinig lang ng audio, ito yung multicolored polo shirts. Na, Oo. Uso ba dati to? uso dati yan, pre. May ganyan ako. Nabibili yan sa Green Hills. Tangina, yan yung mga nabibili sa Green Hills dati. Dito sa picture na to, pasa ko dito kay John Lloyd sa picture na to. Ako, yes ako dito. Guys, kung gusto nyo makita yung pictures na to, search nyo lang sa Google, search nyo lang sa Google, GMA Network, Pinoy Heartthrobs 90s. Mga ganun. Yung Yan. lalabas na. Eto, Ako, pre. yes ako dito. Go Pinks. Ay, ito. So, final answer kay John Lloyd, no. Ikaw, Ako, yes yes. ka? Eto, Carlo Aquino. Tangina, Sa Carlo picture niya na Aquino. to, yes ako dito. JCS era to, pre. Alam mo ba yung JCS? Hindi, ito Magic Temple alam ko. JCS, pre, Giancarlo Stefano yun. Yun yung boy band nila ni John Prats, Carlo Aquino, saka Stefano Mori. Meron pala sila nun. Yung banda nila, tumutugtog sila. Ito, gitarista to. Si John Prats yata, drums, tapos si Stefano Mori, gitara. Wow, ayos ah. JSC Pero yung pangalan? JCS. JCS. Giancarlo Stefano. Dito sa picture na to, yes ako. Tangina, gwapo niya dito, Carlo. Kaya lang, parang nung sinasabi kong sa picture na to, kasi teenager siya dito na little boy, so nakakatakot lang yun. Predator pala eh, no? Ito si Stefano, ito na si Ala, Stefano. ito, Stefano Mori, buisit na buisit ako. Ewan ko, buisit na buisit ako sa mukha nito. Pero nabawasan ng konti yung buisit ko dahil sinabi mong kamukha niya si Albi Casino. Oh. Kasi medyo gusto kong artista si Albi Casino eh. Magaling artista si Albi. Papasa siyang anak ni Albi Casino, no? Ay, papasa siyang tatay ni Albi Casino. Sobrang laki na ng pinagbago nito. Parang may random akong nasa bus. Sinerch ko si Stefano Mori. Iba na itsura niya. Walang lumalabas na picture nito unless so ang dami naghahanap sa kanya, walang nakikitang actual picture niya eh. Meron na. Pag sinerch mo makikita mo sa Google. Eto, next mo. Sige, search mo muna. Si Stefano Mori kasi parang may mali din sa kanya eh, no? Pero go Pinks eh. Ito. Ewan ko kung siya talaga to yung Balbasarado ba? Yan yun. Yung Balbasarado. Search ko din yan, ma'am. Laki ng pinagbago. Next, sige, ito. Next natin. Yes agad ako dito. May bold to eh. Tangina, Mark Anthony Fernandez, nakapakyo pa. Ito yung pre, kung ikaw yung yung kayo wake and bake muna kayo nito bago kayo mag-jug eh. Yes ako Mark Anthony Fernandez. Ako din, yes ako dito. Basta walang usap kasi puta, medyo sunog na to eh. Ito, sunod. Pre. Puta, base sa picture. Nagutom ba yung puwet mo dyan? Jo Marie Iliana. Tangina nakahubad, pre. Ay, may favorite din ako movie niyan. Kasama niya nalimutan ko yung title eh. Kasama niya si Joyce Jimenez. Joyce Jimenez, yan. Anong title to? Warat yung movie nila, Jo Marie. Warat. Tsaka ni Joyce Jimenez. Joyce Jimenez at Jo Marie Warat. Meron pa yan yung kay Aramina. Ex-wife niya ba yun? Ay, eto. Check. Banatan. Putang ina. Yan, Banatan. Title pa lang Last two. Yung kumumpleto sa Guapings. Puta, Eric Proctoso. Yes ako dyan. Pare, picture niya na yan. Guwapo. Ito, nag-guess na sa Machong Chismis. Jao Mapa. Ang naalala, ang fresh lang na naalala ko kay Jao Mapa, Pepsi. Pepsi Blue pa ata. No ako kay dito sa picture na to, no ako kay Jao Mapa dito. Mukhang mabaho siya dito sa picture na to eh.
Oo nga. Well, yung nasa, dalawang picture kasi siya eh. Pero siguro no din ako dyan. Eh, yung pangalawa mong may pumutok na tigyawat sa noo eh. Ayun, Oo may nga. butas oh. Alkansya ata yun eh. O yung last, puta, Baron Geisler. O sige. Ay, diba sa picture na yan? Ay na, hindi. Ayoko, Siya. puta, wala siyang kilay eh. Mukha siya yung mga inaampun sa inaampun sa mga US na pelikula. Oo. Hindi siya masyadong. Pero, Pangit ni Baron pero walang dito. tira. Napakabait sa akin ito. Napakabait sa Baron. akin ito si Baron. Sa mga lahat, siya yung isang artista na medyo madami-dami kami interaction. Napakabait sa akin ito. Kaya, Talaga. Parang mabait si Baron eh, no? Ang balita ko, mabait daw basta hindi nakainom. Basta daw hindi okay. nakainom. Parang ang nagpapalabas ng demonyo sa kanya yung 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 alak. alak. Actually, ito insider chismis Ito di umano natuto daw uminom tong mga to nung magkakasama sila nila John Lloyd nung bata sila. Yan nga sa mga tabing ilog kasi mga child star to eh. So natuto silang uminom doon. Si John Lloyd sinuwerte lang kasi si John Lloyd alcoholic din. Di umano di umano. Ang pinagkaiba lang nila, si John Lloyd swerte kasi ang tama sa kanya tulog. Eh si Baron, ang tama sa kanya war freak. So kaya mas naging open yung pagiging alcoholic ni Baron. Hindi lang na yung kay John Lloyd kasi nga tulog lang. Pangit sa headline yan eh. John Lloyd Cruz, natagpo ang tulog habang lasing, di ba? Ang pangit eh. Pag kay Baron, nagwala sa ganun. Okay. Gets. Meron nga isang instance dati nung shota pa ni John Lloyd si Rufa Gutierrez. Yun nga, galit na galit si Rufa kasi sinundo niya sa bar lasing. Yun yung isang chismis dati. Oo, tulog. No, nga pala, naging sila nga pala niyan, no? Pero ikaw, pre, sige, in closing, anong mapapayo mo sa mga taong poging katulad mo? Facial care lang, pare. Tuloy-tuloy lang sa tubig. Di ko alam. Pero walang steer, Kung gusto nyo ma-achieve yung, again, di namin sinasabing pogi kami, biro-biroan lang naman to eh. Pero yung self-care talaga importante sa buhay ng mga tao, yung self-care. Oo naman. Kailangan natin na toothbrush naman kayo 3 beses ang araw, diba? Oo, yan. Maganda yan. Yan. Isang napakawalang kwentang episode. Nakapilang kami ng mga... Alam mo paano tayo nag-umpisa sa topic? Wala kaming topic talaga. Tapos, wala na. Ito na nag-umpisa. Pero batiin na lang natin yung mga kaibigan nating podcast tulad ng Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, yung Pinoy Mimeology Podcast. Yung isang up-and-coming podcast, pre, yung 25% podcast yan. Maganda daw yan eh. Gwapo daw yung host niyan. Sarap pa. Yung 30-40 podcast. Yan, gwapo rin yung host niyan. MJ's Bubble Podcast, yung Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, nandiyan yung kay Vinbino Agua, yung Tatay Hood Podcast, saka yung Kislot Chronicles Podcast, yan. Gwapo yung host niyan. Tapos yung, batiin ko lang yung mga kaibigan natin na sumusuporta sa show tulad ng ni Jason Bonsa, ni Darwin Bonsuego, yung Hobby Podcast, saka si Jimbo. Saka, Jasper, pansin mo ba mas gwapo ako lately? Oo. Dahil ba saan yan? Laki na kasi ng weight loss ko, pre. 30 pounds na yung na-lose ko. At isa sa malaking katulong ko dyan, Ketorific PH. So, kung gusto nyo mas gwapo, mas maging healthy. Kasi, pre, ang problema sa pagiging gwapo, kailangan may maintenance yan. Hindi. Sa ating kasing mga gwapo, sa ating mga gwapo tulad natin, kailangan talaga self-care, pare. Hindi, yun kasi common misconception ng iba. Akala nila na itong pagiging gwapo natin, it comes naturally. Hindi, guys, may effort to, may maintenance to. Isa sa pinakamalaking katulong ko dito sa pagiging gwapo ko, pre, itong Ketorific PH. Yeah. Thank you, Ketorific PH. Jakol. Hindi, joke lang. Hindi ko lang. Thrice a day tapos thrice a week. Pwede rin yan. Either or. Basta yung magic number is 3. Yan. Ayan, Ketorific PH. Siguro gustong-gusto ng Ketorific yung pagbati ko. No? Pagkatapos ng Ketorific PH, Jakol na kagad. Oo. Feeling ko, feeling ko tatagin sila lalo.
check nyo lang sila kung nasa Metro Manila kayo, check nyo lang sila sa Grab. Or kung nasa Facebook or Instagram kayo, check nyo lang, Kitorific PH. At syempre, ang patron ng mga Patreon, walang iba. Ang mahal ng lahat, si Len Mackenzie. Salamat sa pagsuporta sa karamihan ng mga local podcast. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kaming follow sa Spotify, sa mga social media pages namin. Sa Facebook, or sa lahat ng social media platforms, Machong Chismisan, saka Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At kung marami pa kayong pera, pwede nyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content. Pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan. Jazz, meron ka bang up and coming show para mas makita nila ng malapitan ng iyong kagwapuhan? Wala Pero ngayong April, sold out na kasi yung shows. So, pero kailan ba labas ito? Baka April. April-ish, okay. Second week of April. Ayun, check nyo na lang IG ko. Yan, Jasper Reyes. Tapos, baka May siguro, hindi ko alam. Tapos, yan, Comedy Manila. Doon lang naman mga shows. Punta kayo sa Instagram page ni Jasper. Comment kayo, Jasper, nagugutom ang puwet ko para sa'yo. Wow, tanga na. Tapos, tawag dito. 25%. Yung, sa ngayon, ang latest episode ay kasama yung madami kayo, di ba? Oo. Kasama ang Tatay Hood, Jomar JJ, yan. Sino ba? Yun. Masayang episode yan. Mark Colanta pala, kasama ko din dyan. Congrats. Magandang episode yan. Supportahan nyo yung podcast ni Jasper. Yan. Ganda, may latest episode. All-Star Cast yung nandun. All-Star Cast, oo. Pero pag-upload nito, hindi na yun yung episode. So, pakinggan nyo parehas. Pakinggan nyo na lahat ng episode ng 25% podcast. Anyway, Jazz, maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na to. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin from the 25% podcast and from Comedy Manila, Jasper Reyes na lagi nagsasabing. Hindi lahat ng maputi ay pawisin. Hindi ko alam wala yung train of thought ko, sorry. Hindi, yung na lang, si Luis Manzano, konting haba na yun. Pangit na. Yan. Si Luis Manzano ay konting haba ng baba ay pangit na. So, at ako naman po si Mukay para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.